taksibol noon ng 1992. Sa isang lugar sa bagong tayong subdivision sa Las Piñas, muling umaling-aunaw ang manggahalahakan ng matagal nang hindi nakitang magkakaibigan. Ito ang araw ng kanilang muling pagsasama-sama pagkatapos ng maraming taon mula nang sila'y magtapos. Isang babay ang sabik na nagayos ng sarili at lumabas ng bahay. Para sa iba, isa lamang itong ordinaryong araw. Para sa isang ordinaryong may bahay na nasa edad 40. Ngunit hindi na siya kailanman bumalik. Mahigit 30 taon na ang lumipas mula noon. Ang asawang naiwan ay hindi kailanman binitiwan ang alaala ng class reunion sa taksibol na iyon, kahit sumuko na ang pulis. At kahit sinasabing ang mga tao sa paligid niya na kalimutan na lamang ang lahat, mag-isa niyang tinahak at binalikan ang mahuling bakas ng kanyang asawa. At sa huli, ang natuklasan niya ay hindi ang katotohanan, kundi isang pagtataksil. Sa litrato and class reunion, ang lalaking katabing ang kanyang asawa na may malapat na ngiti. Ang lalaking sa loob ng 30 taon ay paminsan-minsay tumatawag sa kanya upang kumustahin siya. Sino at bakit pinaslang ang isang kaibigang kasama nilang nakikipagtawanan at nakikipag-inuman sa isang class reunion? At sa loob ngang mahabang panahon na iyon, anong klaseng mukha ang iniharap niya sa tabi ni Ricardo? Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kwentong ng pagkawalang isang may bahay sa class reunion sa Sta. Elena Subdivision. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Mag-iwan din po kayo ng komento kung taga saan kayo nanonood para personal ko kayong mabati. Simulan na natin ang kwento. Tagsibol noon ng 1992. Sa Las Piñas, hindi pa man napapawi ang alikabok mula sa pagtatayo ng Sta. Elena Subdivision. Unti-unti nang naninirahan ang pamilyang middle class mula sa Maynila. Sa ibabaw ng bagong samantadong kalsada, walang tigil ang tunog ng gulong ng bisikleta nga bata. At sa mga bintana ng bagong apartment, sumasayaw ang maputing kurtina sa ihip ng hangin. Doon sa Sta. Elena Subdivision nakatira ang isang babae. Ang pangalan niya ay Josephine Reyes. Siya ay 42 taong gulang noon. Matapos magtapos ng high school, ikinasal siya sa edad na 23. Pagkatapos manirahan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, lumipat sila sa Sta. Elena Subdivision 2 taon na ang nakalilipas para mapalapit sa trabaho ng kanyang asawa. Siya ay matangkad, may malinaw na mga mata, at madalas sabihin na kapag siya ay ngumiti, nagiging masaya rin ang kanyang paligid. Ngunit, kakaunti ang kanyang mga kaibigan, at sinasabing ang kapitbahay na minsan, sa kanyang natingin, mayroong pagod na hindi nila kayang itanong kung bakit. Ang kanyang araw ay simple lamang. Maaga siyang gumigising para ihanda ang baon ng kanyang asawa, asikasuhin ang gamot ng kanyang biyenan, at sa hapon, mamasyal sa hardin ng apartment bago maghanda ang hapunan. Wala siyang pamilyang masasandalan. Ang kanyang magulang ay pumanaw na noong siya ay nasa 30s, at mayroon siyang isang kapatid na lalaki na matagal na niyang hindi nakakausap. Wala siyang kahit isang taong matatawagan sa oras ng kalungkutan. Hindi rin maganda ang relasyon niya sa kanyang biyenan. Ang kanyang biyenan, na nasa 90s na, bagamat hindi nagsasalita, ay laging may malamig na tingin sa kanyang manugang na hindi pa rin nakakaanak pagkatapos ng 19 na taon ng kasal. Isang kapitbahay, si Aling Maria, ang nagpatutukalaunan. Minsan, nakita ko si Josie sa hallway, mag-isang nakatingin sa malayo. Nang tanungin ko kung ayos lang siya, sabi niya, "Gusto ko lang magpahinga ng kaunti." Yun lang. Nang tagsibol na iyon, isang imbitasyon para sa kanilang 20th high school reunion ang dumating. Sabi ng kanyang asawa, noong araw na matanggap ni Josie ang sulat, matagal niya itong hinawakan, naalala ng kanyang asawang si Richardo. "Matagal ko na siyang hindi nakitang ganoon kasaya. Halos lumundag ang puso niya sa tuwa. At iyon na pala ang huling beses na makikita ko ang mukha niyang iyon." Ang class reunion ay ginanap noong gabing Sabado, Abril 18, 1992, sa ikalawang palapag ng isang Chinese restaurant malapit sa sentro ng Sta. Elena Subdivision. 12 magkakaklase ang naktipon para sa kanilang 20th anniversary. Si Josie ay umalis ng bahay na nakasuot ng itim na jacket at perlas na hikaw. Ang kanyang asawang si Richardo, na nahatid sa kanya sa may tarangkahan ng apartment, ay nagsabing hindi
Niya malaman kung bakit tila nakatatak sa kanyang isipan ang likod ng kanyang asawa habang ito'y papalayo. Nandun sa reunion si Eduardo Villar. Siya ay 43 taong gulang noon. Isang kaklase ni Josie na may negosyo na may kinalaman sa construction materials sa kanilang lugar. Magaling siyang magpasayang grupo, malaki ang pangangatawan, at laging sentro ng atensyon. Ngunit alam na mga malalapit sa kanya na sa likod ng kanyang ngiti ay mayroong isang mapagkalkulang pagkatao. Ang talaarawan ni Josie ay natakpuan ng kanyang asawang si Ricardo sa loob ng isang drawer pagkatapos ng insidente. Hindi ito mahaba, ngunit may isang bahagi na isinama sa investigasyon. Lagi siyang tumatawag. Ayaw kong sagutin pero kapag ibinaba ko, tatawag ulit. Ang petsa ay 2 buwan bago ang class reunion. Mula nang lumipat si Josie Sasta, Elena, palaging tumatawag sa kanya si Eduardo. Noong una, tungkol sa reunion, pagkatapos ay para kumustahin siya, at kalaunan, tumatawag na siya ng walang dahilan. Hindi ito sinabi ni Josie sa kanyang asawa. Hindi malinaw kung ayaw niya itong mag-alala o may iba pang dahilan. Isang litrato ang kinunan noong gabing iyon. Sa litratong iyon na isinumait ni Ricardo sa mga investigador, may isang lalaking nakaupo mismo sa tabi ni Josie, na may malapat na ngiti. Siya si Eduardo Villar. Alas 7 gabi, Abril 18, nagsimula ang reunion. Ang ikalawang palapag, kung saan nakapalibot ang 12 magkakaibigan, ay agad na napuno ng tawanan at tunog ng matagay. Isang gabi iyon kung saan muling nakita-kita ang mga mukhang pinahiwa-hiwalay ng panahon sa loob ng 20 taon. Naalalang isang kaklaseng si Teresa na masayahin si Josie nung gabing iyon. Tahimik siyang tao, pero noong gabing iyon, palagi siyang tumatawa. Mukhang panatag siya pagkatapos ng tagal na panahon. Ang shalu-shalu ay natapos bandang alas 10 ng gabi. Isa-isang nagsitayo ang mga tao, nagpaalam at umuwi. Tumayo na rin si Josie. Maraming kaklase ang nakakita sa kanya hanggang sa labas ng restauran. Ngunit ang sumunod ang naging problema. Walang nakakita kung saan siya nagpunta. Nagantay ang kanyang asawang si Ricardo hanggang mag-alas 11 ng gabi. Inisip niya na baka natagalan lang ang taxi. Nang magating gabi na, nagsimula na siyang kabahan at tinawagan ang ilang kaklase. Isa lang ang kanilang sagot. Nahiwalay na kami sa labas ng restauran. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Tinawagan din niya si Eduardo. Sa ikatlong ring sumagot ito. Kalmado ang kanyang boses. Maaga rin akong umalis. Hindi ko alam kung saan nakapunta si Josie. Yun lang. Noong panahong iyon, halos walang CCTV camera sa mga eskinita sa paligid ng lugar. May isa malapit sa Chinese restaurant, ngunit napakalabong ang kuha. Nang suriin ito ng mga investigador, may malabong imahengang isang babay na kausap ang isang tao sa harap ng restaurant bandang 10:12 ng gabi. Hindi makilala kung sino ang kausap niya. Kinabukasan, nag-report si Ricardo sa pulisya. Ngunit naging matamlay ang kanilang tugon. Masyado para maaga para mag-report sa loob lamang ng isang gabi. Habang tumatagal, unti-anting nawawala ang mga bakas ni Josie. Ang opisyal na humawak ng kaso ay nagsulat sa record. Posibilidad ng paglalayas. Hindi na kailangan ng karagdagang investigasyon. Ang pagkawala ng isang 42 anyos na may bahay ay isa lamang kaso para sa kanila. Noong 1992 sa Pilipinas, ang pagkawala ng isang babae sa katanghalian ng buhay ay madalas na itinuturing na paglalayas, pagtakas sa asawa, pagsama sa ibang lalaki. Iyon ang unang pumapasok sa isip ng pulisya. Kahit igiit ni Ricardo na naiwan ang bangbuk at mga damit ng kanyang asawa, at kahit ipaliwanag niya na inihanda pa nito ang gamot ng biyanan bago umalis, isa lang ang sagot sa kanya. Maghintay pa po tayo ng kaunti. Sa panahong iyon, kumikilos na si Eduardo. Kinaumagahan pagkatapos ng reunion, Abril 19, dinala ni Eduardo ang kanyang maliit na pickup truck sa isang car wash. Ang empleyado noon na si Mang Lito ay nagsalaysay pagkatapos ng maraming taon. Natatandaan ko ang sasakyang iyon. Pinalitan niyang bago ang buong floor mat sa loob. Bihira, ang ganong request kaya natandaan ko. Nang hapong iyon, may umusok mula sa bakanteng lote sa likod bahay ni Eduardo. Naalala ito ng kapitbahay na si Ginang Santos. May naamoy akong nasusunog. Akala ko nagsusunog lang ng gatuyong dahon, pero nang isipin ko ulit, parang hindi, kalaunan. Sinabi sa mga talangang, investigasyon na posibleng bahagi ang damit ng babae ang usok na iyon. Muling tinawagan ni
Ricardo, si Eduardo. Tinanong niya kung may, alam ba, siya kung may ibang kaklase na personal na kinakausap si Josie. Kalmado pa rin si Eduardo. Wala akong alam, pero tahimik naman siyang tao, di ba? At siya pa ang nagbigay lakas ng loob kay Richardo. Tiyak na tatawag sa iyo ang misis mo. Huwag kang masyadong mag-alala. Walang bahid ng pagkabalisa sa kanyang boses. Lumipas ang 1 taon, lumipas ang 5 taon, at lumipas ang 10 taon, hindi na bumalik si Josie. Ang investigasyon ng pulisya ay basta na lang natapos, at sa opisyal na dokumento, ang salitang nawawala na lamang ang natira. Tuwing taksibol, tumatayo si Ricardo sa harap ng tarangkahan ng apartment kung saan huling dumaan ang kanyang asawa, at matagal na nakatingin. Bawat taksibol, nandun siya. Ang itim na sapatos na may mababang takong na suot ng kanyang asawa ay nanatili sa isang sulok ng kanilang aparador. Ang biyenan ni Ricardo ay pumanaw 3 taon matapos mawala si Josie. Sinasabing hanggang sa huling sandali, tinatawag nito ang pangalan ni Josie. Mag-isang inasikaso ni Ricardo ang burol. Samantala, ang buhay ni Eduardo ay patungo sa ibang direksyon. Noong 1995, pinalawa niya ang kanyang negosyo. Ang kanyang negosyo sa construction materials ay mabilis na lumago kasabay ng development sa subdivision at pagkatapos ng 2 taon, nagbukas siyang bagong opisina sa Alabang noong 1998. Muli siyang nag-asawa. Ang kanyang asawa ay isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 20s. Namigay siyang imbitasyon sa mga kakilala at kumuhang nga litrato na may malapat na ngiti sa kanyang kasal. Dumating din ang isang imbitasyon kay Ricardo. Natanggap niya ito at, ayon sa kanya, matagal siyang hindi nakapagsalita. Iyon ay 6 na taon matapos mawala ang kanyang asawa. Paminsan-minsan, tumatawag si Eduardo kay Ricardo para kumustahin siya. Pare, kumusta ka na? Kumakain ka pa ba ng maayos? Maikli, at pala kaibigang masalita. Sinabi ni Ricardo na tuwing natatanggap niya ang tawag, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Isang pakiramdam na hindi comfortable, ngunit hindi niya may paliwanag kung bakit. Dumating ang 2000. Ang negosyo ni Eduardo ay patuloy na umuunlad at nakaroon na rin silang anak ng kanyang bagong asawa. Sa panlabas na anyo, isa siyang taong nakamit na ang lahat. Ngunit ang mga taong malapit sa kanya ay unti-unting nakapansin ng mga kakaibang bagay. Hindi lumipat ng bahay si Eduardo. Nanatili siya sa bahay na tinitirhan niya mula pa noong 1992. Ilang beses na iminungkahing ang kanyang bagong asawa na lumipat sila. Ngunit laging tumatanggi si Eduardo. Laging pareho ang dahilan. Dito ako comfortable. Kapag nasa isang lugar ka na sanay, doon din umuunlad ang negosyo. Hindi maintindihan ng kanyang asawa ang pagiging matigas ng ulo niya, ngunit may isa pang bagay na mas kakaiba. Sa isang sulok ng kanilang bakuran, may isang lumang groto. Hindi naman ito inaalagaan at wala ring senyales na sila'y relihiyoso. Ngunit, maikpit na ipinakbabawal ni Eduardo na kalawin ang palihit na groto na iyon. Nang subukang tanggalin ito ng niyang asawa habang nag-ayos ng hardin, sumigaw si Eduardo, hayaan mo yan diyan. Huwag mong gagalawin yan. Iyon ang unang pagkakataon na sumiga. Nang malakas ang isang lalaking bihirang magalit, ayon sa kanyang asawa, may problema rin sa gabi. Hindi makatulog ng mahimbing si Eduardo. Sabing kanyang asawa, madalas itong biglang bumangon at umupo habang natutulog. Kapag tinanong niya kung ano ang napanaginipan, hindi ito sumasagot at nakatingin lang sa labas ng bintana. Nakakatakot daw ang tingin niya. Hindi parang nananaginip. Parang may tinitingnan siya. Dumami rin ang kanyang pag-inom. Noong una, tuwing hapunan lang, pero bandang 2005, madalas na siyang uminom mag-isa. Sinasabi niyang dahil sa stress sa negosyo. Ngunit sa magagabing klasing siya, lumalabas siya sa hardin at matagal na nakatayo sa harap na groto na iyon. Walang imik. Nakatayo lang. Isang kapitbahay, si Mang Kiko, ang nakakita rito ng ilang beses. Nakatayo siya sa hardin mag-isa sa gabi. Hindi naman gumagawang kahit ano. Noong una, akala ko nagpapahangin lang, pero nang madalas ko nang makita, nakaramdam na akong kaba. Taglagas noon ng 2023. Sinimulan ang isang proyekto para gibayin ang isang lumang bahay sa labas ng subdivision para sa isang bagong kalsada. Ang bahay na tinirhan ni Eduardo ng mahigit 30 taon ay kasama sa mga gigibayin. Ilang taon na siyang may sakit at pinapayuhang manirahan sa isang nursing home, ngunit iginigit niyang hindi ibebenta ang bahay.
Sa huli, umusad ang proseso ng expropriation at napagdesisyunan ang sapilitang paggiba. Ito ang araw kung kailan hinukayng isang bekhu ang hardin. Ang operator na si Jojo ay biglang huminto. May sumabit na matigas na bagay sa dulong palang bekhu. Noong una, akala niya ay piraso lang ng isang lumang banga. Ngunit nang hukayin pa ng kaunti, iba ang hugis. Napaatras si Jojo. Tinawagan niya ang kanyang supervisor. Parang buto po ang tao ang lumabas. Dumating ang mga pulis. Isang team mula sa crime laboratory ang ipinadala sa lugar at isinagawa ang isang maingat na pahuhukay sa loob ng 3 araw. Sa ilalim NG Grotto, sa lalim na 1.2 metro, natagpuan ang halos kumpletong kalansay NG isang babae. Ayon sa pagsusuri, may bakas ng matinding puwersa na nagdulot ng pagkabiyak sa likot ng bungo. Isang bakas na hindi maaring dahil sa natural na pagkamatay o aksidente. Si Detective Inspector Reyes mula sa Homicide Division ang humawak sa kaso. Habang sinusuri niya ang lokasyon na mamabuto at ang kasaysayan na maaari na bahay, natagpuan niya ang missing person report para kay Josephine Reyes na isinampa noong Abril 22 saniki. Isang rekord mula 31 taon na ang nakalipas. Isang rekord na binubuo lamang ng 2 pahina ng papel na isinara ang investigasyon 2 linggo lang matapos itong isampa. Tinitigan ni Detective Reyes ang 2 pahinang iyon. Pagkatapos, isinara niya ang folder at sinabi, "Simulan natin muli ang investigasyon." Ang unang ginawa ni Detective Reyes ay hanapin ang mga taong dumalo sa class reunion noon. Mahaba ang 31 taon. Sa 12 magkakaklase, 2 na ang pumanaw at 3 ang hindi na matakpuan. Ngunit sa natitirang 7, nandun ang saksing hinahanap ni Detective Reyes, si Michelle Cruz, na nakaupo sa tapat ni Josie sa reunion. Nakatira na siya ngayon sa ibang lungsod. Nang puntahan siya ni Detective Reyes, matagal siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. "Nakita ko sila noong gabing iyon." Ito ang salaysay ni Michelle. Pagkatapos ng reunion, nang lumabas sila ng restaurant, nakita niyang naglalakad si Josie kasama si Eduardo papunta sa isang eskinita. Tila sila nag-uusap. Ang mukha ni Josie ay hindi masaya. Uminto sandali si Michelle habang nagabang na taxi. Biglang lumingong si Eduardo at nagitama ang kanilang mga mata. Kakaiba ang tingin nito. Malamig at mataling. Hindi namalayan ni Michelle, sumakay na lang siya agad sa taxi. At sa loob ng 31 taon, hindi niya ito sinabi kaninuman. "Bakit hindi ninyo sinabi?" Tanong ni Detective Reyes. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sumagot si Michelle. Tumawag sa akin si Eduardo ilang araw pagkatapos noon. Sinabi niyang huwag akong magkakamaling magsalita. Sabi niya, "Kahit nakita mo, hindi mo yun nakita." Isang pagbabanta ang boses niya. Ang ikalawang testimonya ay mas kritikal. Ang dating empleyado ni Eduardo na si Mang Cesar. Noong 1992, nagtatrabaho siya sa opisina ni Eduardo. Sinabi ni Mang Cesar na hating gabi na nang tumawag sa kanya si Eduardo noong gabing iyon. Maikli lang ang sinabi, "Bukas ng umaga, linisin mo ang truck. Palitan mo rin ng bago ang mating. Huwag ka nang magtanong." Ginawa iyon ni Mang Cesar. Nang tanungin ni Detective Reyes kung bakit, yumuko si Mang Cesar. "Natakot po ako." Iba ang tingin niya noon. Ipinatawag ni Detective Reyes si Eduardo Villar bilang isang person of interest. Si Eduardo ay 74 taong gulang na noon. Papasok na sa isang nursing home at hirap ng maglakad. Ngunit pagpasok niya sa interrogation room, nanatiling matalim ang kanyang mga mata. "Magkakaila yan," sabi ni Detective Reyes sa kanyang kasama bago magsimula. Tama ang kanyang hinala. Sa unang 2 oras, tuloy-tuloy na nakaila si Eduardo. "Umalis ako agad pagkatapos ng reunion. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Josie. Hindi ko na siya nakita mula noon." Hindi nanginginig ang kanyang boses. Dahan-dahang inilapag ni Detective Reyes ang isang litrato. Ito ang resultang DNA test mula sa mga butong nakuha. Sa tabi nito, inilagay niya ang isa pang litrato. Isang sobre na naglalaman ng buhok ni Josephine Reyes na itinago ni Ricardo sa loob ng 31 na taon. Mula nang mawala ang kanyang asawa, itinago ni Ricardo ang ilang hibla ng buhok nito sa pag-asang baka dumating ang araw na magamit ito. Ang sobrang iyon,
pagkatapos ang 31 taon, ay naging susi. Nagmatch ang DNA. Nanginis ang mga mata ni Eduardo. Nagpatuloy si Detective Reyes. May testimonya si Michelle Cruz. May testimonya si Mang Cesar. Nahanap din namin ang resibo ng pagpapalit ng mating sa truck. At nahanap na rin namin ang taong 31 taon nang nasa ilalim ng hardin ng bahay mo. Mahabang katahimikan ang namayani. Ipinatong ni Eduardo ang kanyang dalawang kamay sa mesa at dahan-dahan siyang nagsalita. Pagkatapos ang reunion, isinakay niya si Josie sa kotse. Sabi niya, ihahatid niya ito pauwi. Ngunit sa loob ang kotse, naktalo sila. Inamin niya ang matagal ng nararamdaman, ngunit tinanggihan siya ni Josie. Maring pagtanggi. Sa sandaling iyon, may pumitik daw sa kanyang isipan. Hindi raw niya alam kung paano nangyari. At hindi na niya kayang sabihin ang sumunod na salita, ang motibo sa krimen. Pagtanggi. Ang buhay ngang, isang babaeng natulok sa ilalim ng lupa sa loob ng 31 taon ay katumbas lamang ng nasirang ego ng isang lalaki. Noong Marso 2024, hinatulan ng Regional Trial Court si Eduardo Villar ng 25 taong pagkakakulong. Bago basahin ang hatol, sinabi ng hukom, ang akusado sa loob ng 30 taon ay hindi kailanman nagpakita ng tunay na pagsisisi sa sakit na dinulot niya sa pamilya ng biktima. Ang kanyang pag-amin sa korte ay dahil lamang sa hindi na niya kayang labanan ang mga ebidensya. Hindi nagangat ngang tingin si Eduardo habang binabasa ang hatol. Sa unang hanay ng upuan sa korte, nakaupo si Richardo, 73 taong gulang na nun. Pagkatapos ng hatol, hindi siya makatayo. Matagal siyang nanatiling nakaupo. Inabayan siyang kanyang pamangkin. Dun, dahan-dahang yumuko si Richardo. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang ngalabi ni Josephine Reyes ay inilaga sa isang sementeryo sa kanilang probinsya. Mga puting bulaklak ang inilagay sa harap ng kanyang nitso. Mga bulaklak na dinala mismo ni Ricardo. Sa tabi ng nitso, may isang maliit na picture frame. Ang mukha ni Josie mula sa litratong Last Reunion na may malapat na ngiti. Matagal na nakaupo si Ricardo sa harap ng nitso. At sa mahinang boses, sinabi niya, magpahinga ka na, pasensya na kung pinahintay kita ng matagal, 31 taon. Sa mahabang panahong iyon, ang katotohanang nakabaon sa lupa ay kusa na ring lumabas. Ang pagkamatay ng isang babae na isinarang ang pulisya sa 2 pahinang papel ay muling lumitaw sa mundo nang masabit sa palangang isang backhoe. Ang lalaking pinakamalapit na nagbibigay ng mga salita ngang ali ay siya palang nagtago ngang katotohanan sa pinakamalalim na lugar sa loob ng 31 taon. Sinasabing umulan noong araw na huling umalis ng bahay si Josie. Sabi ni Ricardo, tuwing umulan sa taxibol, naalala niya ang kanyang asawa. Ngayon, hindi na niya kailangang mag-isang tumayo sa harap ng tarangkahan ng apartment dahil alam na niya kung nasaan ang kanyang asawa. Ang katotohanan ay hindi kailanman may tatago. Gaano man kalalim ang pagkakabaon, gaano man kahaba ang panahon, lalabas at lalabas ito balang araw. Para kay Ricardo, gaano kalungkot at kahirap ang 31 taong iyon kahit na itinuring ng pulisya na paglalayas ang kaso. At kahit unti-unting nabubura sa alaala ng gataw ang kanyang asawa, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang ginawa ngang isang taong na kunwaring pinakamalapit na kaibigan habang itinatago ang katotohanan sa ilalim mismo ng kanyang mga paa ay lubhang malungkot at hindi mapapatawad. Ngunit, ang dapat nating tunay na pagtuunan ng pansin ay hindi ang madilim na bahagi ng puso ng tao, kundi ang lakas ng pag-ibig na hindi kailanman nawala. Gaano man kalalim ang pagkakabaon, gaano man karaming taon ang lumipas, ang katotohanan ay laging hahanap ngang paraan patungo sa liwanag. Itinuturo sa atin ng kuwentong ito ang katotohanan iyan sa isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Ang natutunan natin mula kay Ricardo ay ang kahalagahan ng pagmamahal at pagtitiwala. Ang pag-iwan sa itim na sapatos ng kanyang asawa sa aparador para sa araw ng kanyang pagbabalik, ang pag-ingat sa ilang hiblangang buhok para sa posibleng pangangailangan, ito ay patunay ngang isang tunay at walang hanggang pag-ibig na hindi kayang burahin ng panahon. Noong taksibol ng 1992, ang amoy ng bagong semento at ang mga puting kurtinang sumasayaw sa hangin. Ang imahe ni Josie na may hawak na imbitasyon, nasasabik at may masayang ngiti habang paalis ngang bahay. Sa alaala ni Richardo,
Ang likod ng kanyang asawa na hinatid niya sa tarangkahan ay nanatiling ganon mula pa noong araw na iyon. Tuwing umuulan, tumatayo si Richardo sa lugar kung saan huling naglakad ang kanyang asawa. Nahihintay na baka isang araw ay bigla siyang bumalik ng may parehong ngiti. Ngunit ngayon, hindi na niya kailangang mag-isang tumayo ron. Dahil alam na niya kung nasaan ang kanyang minamahal. Magpahinga ka na. Pasensya na kung pinahintay kita ng matagal. Sa mga salitang iyon ni Ricardo sa harap ng nitso, kasama nga puting bulaklak, nararamdaman ang 31 taon ng kalungkutan, ngunit kasama rin nito ang isang tahimik na kapayapaan na sa wakas ay natakpuan. Ang kaluluwa ni Josie, na pinalaya mula sa madilim at malamig na lupa, ay tiyak na nakahanap ng payapang pamamahinga, na may ngiti tulad ng nasa litrato at nababalot ng malalim at mainit na pagmamahal ni Ricardo. Sa ating buhay, minsan ay dumarating ang mga kalungkutan at paghihirap na hindi natin maintindihan. May mga araw na maaring hihinto tayo sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang pusong tapat na nagmamahal at ang maliit na liwanag ng pananampalataya sa katotohanan ay hindi kailanman mananakaw ni numan. Kung mayroon mang nakakaramdam ng matinding kalungkutan o pag-isa ngayon, huwag po kayong bibitaw sa pag-asa. Ang inyong mga tapat na yapa, gaano man katagal, ay tiyak na makakarating sa puso ang isang tao. At ang pag-ibig at katotohanan ay tiyak na magiging gabay ninyo patungo sa isang lugar na may mainit na liwanag. Bilang pagtatapos, ipinagdarasal ko ang walang hanggang kapayapaan para sa kaluluwa ni Josephine Reyes at nawai magkaroon ng tahimik at mainit na tagsibol ang mga darating na araw ni Ricardo at nawai mapuno rin ng pagmamahal at kapayapaan ang inyong mga buhay. Kayong mga sumubaybay sa kwentong ito, lahat tayo ay mahalaga. Nawai alagaan ninyo ang inyong sarili at ang mga mahal ninyo sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Kung ang oras na ito ay nagbigay ng kahit kaunting liwanag sa inyong puso, wala na akong mahihiling pa. Maraming salamat sa inyong panonot hanggang sa huli. Inaasahan kong makita-kita tayong muli sa susunod. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo.